Nagsisimula ang chapter nang muling ipinakita ang ilang kaganapan mula sa nakaraan, habang nagtataka si Beffrose kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon, dahil hindi katagalan, ang mga McLean ay tulad lang ng mga insekto na hindi man lang umabot sa kanyang mga daliri sa paa. Subalit ngayon, nanakaw na nila ang kanyang lupain, at napatay pa ang kanyang mga tapat na tauhan. Nagsimulang maglalit ang ngipin ni Roger Beffrose, sinasabing hindi niya hahayaang matapos ang mga bagay-bagay sa ganito. Pagkatapos, napansin ng mga mage sa likod niya ang pagbabago sa kanyang mana. Biglang, isa sa mga mage sa likod niya ang mukhang nasipsip ang lahat ng mana mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, habang nakatayo pa rin si Beffrose sa kanilang harapan. Nang makita ito, napagtanto ni Logan na sinisipsip ni Roger Beffrose ang mana ng iba. Habang naghahanda siya ng isang malakas na atake, sumigaw si Beffrose na tatapusin niya si Logan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kasabay nito, may tila nakakuha ng atensyon ni Logan. Lumilitaw na ang spell ni Roger ay nakakaapekto rin kina Eileen at Victor, na nag-iiwan sa kanila na humihingal, habang sinasabi ni Eileen na nakakasakal ang hangin. Nagsimulang magtaka si Patrick kung ano ang pressure na ito, at sumigaw si Henkel na parang kino-compress ang buong katawan niya. Iniisip ni Logan na parang ang lahat ng hangin sa paligid nila ay nasa kamay ni Roger. Naniniwala si Logan na sinisipsip ang hangin mula sa kanyang katawan. Naniniwala siya na bagaman isa pa rin itong panlilinlang na gumagamit ng hangin, malaki ang pagkakaiba nito sa aura ni Wiccan Kalia, at hindi rin ito mana. Hindi ito maaaring maging iba kundi raw magic power, ang kapangyarihan na tinatawag ni Roger na Authority of the Sixth Circle. Nang makita kung ano ang kaya ni Roger, sinabi ni Logan na dapat ay nalampasan niya ang kanyang mga limitasyon sa isang sandali sa pamamagitan ng paggamit ng artifact na iyon. Subalit, tila walang pakialam si Roger sa anumang sasabihin ni Logan, dahil pagkatapos, inilunsad niya lang ang isang atake patungo sa kanya, sumisigaw na mamatay siya. Nagpakawala si Roger ng mukhang maraming magic power tornadoes. Hindi sigurado si Logan kung ano ang susunod niyang gagawin. Napagtanto niya na kailangan niyang umiwas sa atake na ito, ngunit tiningnan ang kanyang espada, na tila hindi gumagana ng maayos. Gayunpaman, ang light locks ay kumikinang, na nagpapaalala kay Logan ng isang kwento na ipinasa na parang isang alamat. Isang obra maestrang nilagyan ng kaluluwa ng isang master level na dwarf, na umaayon sa kaluluwa ng master nito sa loob ng mahabang panahon. Kapag ganap na naamo, mayroong isang bagay na lubhang bihira na nangyayari. Nagpapakita ito ng kanyang natatanging katangian. Ang klase nito ay maaaring manatiling hindi kilala, ngunit ang kapangyarihan nito ay nagsisimula sa forma na pinakaangkop sa master nito. Sa kaso ni Logan, ito ay time acceleration. Iniisip ni Logan na ang teknik na ito ay katulad ng velocities, ngunit hindi lang ang isip, kundi ang buong katawan ang pinapabilis. Habang binubuksan ni Logan ang kanyang mga mata, malinaw na isang di masukat na kapangyarihan ang dumadaloy ngayon sa kanyang katawan. Habang nilalamon ng magic tornadoes ang buong larangan ng digmaan, natabunan nito si Logan. Mula sa wala, ang mana ni Logan ay sumabog palabas ng magic dome. Nang makita kung ano ang nangyari, natakot si Roger. Hindi lang umiwas si Logan sa atake, ilang talampakan ang layo kay Roger Beffrose. Habang papalapit siya kay Roger, sinabi ni Logan na ito ay tunay na isang kaawa-awang pagtatapos. Dahil sa kanyang huling mga spell, nagbago ang itsura ni Roger, at ngayon ay mukha siyang isang matanda at gasgasing tao, na walang pag-asa para sa hinaharap. Hinawakan ni Logan ang kanyang espada ng mahigpit, sinasabing tatapusin niya na ito, at kaya nagpakawala siya ng isang atake kay Beffrose. Isang malakas na sinag ng mana ang umaabot sa kalaban, na masyadong mahina upang harangin ito. Tinitingnan ni Roger ang papalapit na atake ng hindi makapaniwala, nagtataka kung may iba pa siyang magagawa sa puntong ito. Sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa impact ng atake. Tumama ang atake ni Logan at lahat sa paligid ay sumabog at hindi na makita si Roger. Pagkatapos, hindi makapaniwala si Logan sa kanyang mga mata. Mukhang nakapag-conjure si Beffrose ng isa pang spell, isang harang, na sapat upang protektahan siya mula sa atake ni Logan. Pagkatapos ay nagsimula siyang umubo ng dugo. Itinaas niya ang kanyang tingin at nagsimulang sumigaw ng pangalan ni Logan.
Sa nakita niyang iyon, hindi sigurado si Logan kung ano ang susunod na gagawin. Habang nakaluhod siya sa lupa, sinabi ni Beth Rose na hindi na niya kaya ang ganito. Pagkatapos, muli, nag-conjure siya ng isang spell gamit ang kanyang artifact. Isang higanting bola ng mana ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Tulad ng isang vampira na uhaw sa dugo, tiningnan ni Roger ang kanyang sariling kamatayan, sinasabi kay Logan na dapat silang mamatay ng magkasama. Nang makita kung ano ang gagawin ni Roger, nag-aalala sina Eileen at Victor para kay Logan, sinisigawan siya na umurong. Kahit na, lumukso si Logan pasulong patungo kay Roger. Sa pagkakataong ito, hindi sumable ang kanyang pag-slash, dahil nasa likod siya ni Roger sa isang iglap. Habang pinuputol ang kanyang kamay, sinabi ni Logan kay Count Beth Rose na maaari siyang mamatay ng mag-isa, at nagsimulang sumigaw si Roger sa sakit. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang braso sa lupa. Tumalikod si Logan, tinitingnan sa balikat ang nabugbog na katawan ni Roger. Nagsimulang manginig si Roger habang ang dugo ay nagdidilig sa lupa, at pinag-iisipan ni Roger kung ano ang nangyari. Ang salamangka ay lalong nagpapahirap sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga daliri ay mukhang sa isang zombie, at ang tanging naiisip niya ay ang lakas na mayroon siya, na ngayon ay nawala na. Tiningnan ni Logan si Roger ng may awa. Ang dakilang Count dati, ngayon ay pinalitan ng halimaw na figure na ito. Walang buhok at may mga bahaging nawawala ang balat, gusto ni Roger na may sabihin, ngunit sa halip na luha, dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang socket ng mata. Yumuko si Roger at kinausap si Logan. Halos hindi na makatayo, sinisisi niya si Logan sa lahat. Walang pagsisisi, tinanong siya ni Logan kung iyon ang kanyang huling mga salita. Sinabi ni Roger kay Logan na huwag isipin na ito na ang katapusan, dahil ang kanyang kamay ay literal na naglalaho sa lupa. Sa katunayan, ang buong katawan niya ay naglalaho habang nagsasalita siya, tulad ng abo sa hangin, habang nagsimulang magsalita si Roger tungkol sa pamilya ni Logan. Sa pagkasira ng katawan ni Roger, ang huling mga salita ni Roger ay isang babala kay Logan, na nagsasabi sa kanya na siya at ang kanyang buong pamilya ay sa huli ay susunod sa kanya. Tinitingnan si Roger, walang sinabi si Logan. Sina Eileen at Victor ay nakatingin sa paligid at nakita ang resulta ng labanan. Habang nakatayo sa tabi ni Henkel, sinabi ni Patrick, na namamangha, na ang magic ni Roger ay nananatili pa rin sa hangin. Saksi rin, sinabi ni Clayton na dahil ito ay salamangka na pinalakas ng kanyang mismong buhay, malaki ang epekto nito, at sinabi ni Kaisulan na nakakainis si Roger hanggang sa huli. Habang may isang lawi na lumilipad sa ibabaw nila, sinabi ni Clayton na gayunpaman, hindi ito magtatagal. Pagkatapos, mukhang may malaking pinsala sa larangan ng digmaan, ngunit sa wakas, makakapagpahinga na ang mga tao. Si Logan, gayunpaman, ay tila ang tanging hindi nasisiyahan sa resulta na ito. Tumingin siya sa lawin ng may layunin na pumatay. Napagtanto niya na hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ay sumigaw siya sa kanyang mga kasama, ipinapalam sa kanila na hindi pa tapos, at dapat silang maghanda para sa labanan. Mukhang nakita na sa wakas ni Logan kung ano ang itinago ni Roger. Ang lawin sa taas ay sumisid patungo sa lupa. Pagkatapos, mukhang lumapag ito sa balikat ng isang tao. Isang lalaki na may lawin bilang kanyang sagisag mula sa nakikita natin. Walang iba kundi si Wiccan Kalia, na dumating upang patayin si Logan para kay Beth Rose, kasama ang Stormsword Army. Mayroong higit pa sa iilang kaina hinalang bagay tungkol kay Beth Rose, kaya ang kanyang dahilan para sumama sa pagsugod na ito ay halata. Gusto niyang salakayin ang mga McLean sa panahon ng operasyon sa Harren Castle. Dahil sadyang nagpaliban si Roger Beth Rose, ang mga kaaway na nakikipagsabuatan sa kanya ay maaaring nasa daan na. Ngunit kahit na, hindi niya naisip na ang mga kaaway na iyon ay isang hukbo ng mga transcendent. Tiningnan ni Logan si Kalia, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, nagtataka kung walang pakialam si Juan sa katotohanan na ang isa sa kanyang pangunahing kampo ay maaaring masira. Nang makita ang hukbo, mabilis na inutusan ni Henkel ang mga tropa, sinasabi sa lahat na bumuo ng mga hanay ng mabilis hanggat maaari, at sa sandaling magtipon ng Squad, ay magpaputok ng sabay-sabay sa Transcendent sa likuran, at patamaan si Wiccan Kalia. Gayunpaman, kitang-kita sa mukha ni na Kaiselan at Henkel na sila ay takot na takot.
Pagkatapos, isang ulan ng mga pana ang bumagsak kay Kalia at sa kanyang hukbo. Nang makita ang mga pana na papalapit, hindi man lang natinag si Kalia, nagbibiro pa na sa dami ng mga pana na iyon, magiging isang nakatenggang target ka. Gayunpaman, napakasama na hindi niya makikita ang tanawin na iyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang teknik ng hangin, hinaharangan at sinisira ang lahat ng mga pana, habang ang kanyang hukbo ay hindi man lang kailangang magtaas ng kalasag o gumalaw ng 1 pulgada. Ang mga pana pagkatapos ay bumagsak na parang patay na mga langaw mula sa langit. Habang umabot sila sa lupa, karamihan sa kanila ay nabali sa dalawa. Nang makita ito, namangha si Logan, sinasabing walang-wala ang harang na ginawa ni Befro sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang puwersa sa buhay sa artifact. Nagawa ni Kalia na walisin ito sa 1 kilos lang, habang sinasabi na masyadong madali, at ngayon ay siya naman. Inilabas niya ang kanyang espada at sinabing oras na para maglaro. Lumukso si Kalia mula sa lupa na mataas sa hangin, at sinabi na ngayon, ipapakita niya kina Logan at sa iba pa ang kanyang espesyalidad. Nagsimula si Kalia sa kanyang pagnilay-nilay, sinasabing simula pa noong una niyang hawakan ang isang espada. Ang pagtutok na tinaboy niya ng 100,000,000 beses, nang siya'y naging transcended, at hinaluan niya ito ng hangin, ito ay naging isang buhawi na kumakalat sa buong labanan. Itinuro ni Kalia ang kanyang espada kina Logan at sa kanyang mga sundalo, naghahandang gamitin ang kanyang teknik. Sumigaw siya ng pangalan ng kanyang teknik, ang Vortex, at inilunsad ang kanyang atake. Biglang may nakakuha sa kanyang atensyon. Nagpakawala din si Logan ng isang hiwa, sinusubukang pigilan si Kalia. Nagbanggaan ang dalawang atake, at nawasak ang larangan ng labanan. Pagkatapos, napaluhod si Logan dahil sa matinding sakit na naramdaman niya. Hindi tumama ang kanyang atake, bagkus ay nabasag ito, at ang kanyang force core, ay mukhang nasa ilalim din ng matinding presyon. Sa susunod na sandali, nakalapit si Kalia sa layong ilang talampakan lamang kay Logan, at habang naghahanda siyang patayin si Logan, sumigaw siya dito na mag-focus. Pagtingin ni Logan, ang espada ni Kalia ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang dibdib, kaya kailangan niyang makaisip ng solusyon agad. O baka hindi na niya kailangang mag-isip pa, dahil may isang tumalon upang tulungan siya. Walang iba ito kundi si Patrick, na nagawang makialam. Sa pinakahuling sandali, ang pagsabog na nilikha ng dalawa sa kanila ay nilamon ang lahat, kaya walang sinuman ang makakita ng kahit ano. Paglingon, mukhang galit na galit si Logan. Mukhang nagawa ni Patrick na protektahan si Logan, ngunit hindi nang walang kapalit, dahil nagsimula na rin siyang umubo ng dugo. Sa kasamaang palad para kay Logan, wala siyang ni isang segundong pahinga. Inatake na naman siya ni Kalia ng walang ano-ano, ngunit hindi iyon makakapidyo kay Logan, dahil nagsimula siyang mag-isip na kahit isa siyang transcendent, hindi siya basta susuko. Ginamit niya ang kanyang mana, at itinuro ang dulo ng kanyang espada sa espada ni Kalia. Ginamit niya ang kanyang teknik, ang Damjong Cham. Mula sa kung anong mukhang nangyari, hindi man lang nagawang tamaan ni Logan si Kalia sa teknik na ito, dahil ang kanyang espada ay dumaan lamang sa kanyang katawan. Nang makita ito, tinawag ito ni Logan na after images. Pagkatapos nito, umatras si Kalia at nagsimulang purihin si Logan, sinasabing mas mahusay pa ito sa mga narinig niya. Tiningnan niya si Logan sa mata, at tinawag siyang isang kahangahangang binata. Nang marinig ito, hindi alam ni Logan kung ano ang sasabihin. Sa kasamaang palad, pagkatapos lamang nito nalaman ni Logan na nagawa pala siyang tamaan ni Kalia. Nang makita niya ito, umatras si Logan para sa pagdepensa. Pagkatapos, naisip ni Logan kung paano siya tinuwanan ni Kalia, dahil ang atake ay isang simpleng bugzo lang ng hangin. Nang tiningnan ng Lux, naniniwala si Logan na ang time acceleration ay magagamit lamang ng isang beses sa isang araw. Nangangahulugan ito na kailangan nilang talunin ang Transcendent ng Force, at hadlangan ang isa pang atake ni Kalia. Sa kasamaang palad para kay Logan, patuloy siyang inaatake ni Kalia. Hindi niya kayang tapatan ang bilis ni Kalia. Kahit na ganun, patuloy pa rin si Kalia na pinupuri si Logan, sinasabing kahit sa kalagayang ito, nagagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang mga mahahalagang parte ng katawan. Tinawag siyang kahanga-hanga. Biglang sumigaw si Patrick mula sa likod, na nakuha ang atensyon ni Kalia. Bumaling si Kalia sa kanya,
tinatanong kung saan siya pupunta, at nagsimulang atakihin si Patrick. Nang makita ito, natakot si Logan para sa kaligtasan ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagsimula ng umubo ng dugo si Patrick. Nang marinig ang sigaw ni Logan, nawala din. Sa focus si Henkel, binaling niya ang kanyang ulo, at napagtanto niyang may mali. Malubhang nasugatan ni Kalia si Patrick, hanggang sa damaloy na ang dugo sa kanya na parang isang ilog. Nang makita ito, naisip ni Logan na hindi na ito ang panahon para mag-atubili, at balak niyang gamitin ang Resurrection Bracelet na nakuha niya mula sa dating hari. Sa pamamagitan nito, ang sugat mula sa kanyang balikat ay agad na gumaling. Nang makita ito, napagtanto ni Kalia na si Logan ay mayroong healing artifact. Pagkatapos ay umatake si Logan kay Kalia. Gayunpaman, habang papalapit ang atake, mukhang hindi natinag si Kalia. Hinarang niya ito, at sinabing ang atake na ito ay katulad ng teknik ng isa sa mga kabalyero ni Beffrose. Pagkatapos ay ginamit ni Kalia ang hangin na binalot niya sa kanyang espada. Dahil dito, hinailan nito ang Force Blade ni Logan. Ang teknik ni Kalia ay napakalakas, at pinunit nito ang Force Blade ni Logan. Nang makita ang lakas na mayroon si Kalia, naaalala ni Logan kung paano siya kilala sa bilis, hindi sa lakas, at gayon paman, malaki pa rin ang agwat sa pagitan nila. Tinutulak si Logan ni Kalia pasulong. Dahil dito, nasira ang kanyang balanse. Pagkatapos ay sumigaw si Henkel ng pangalan ni Logan mula sa likod. Binaling niya ang kanyang atensyon kay Henkel, nagulat sa kanyang presensya. Hawak ang isang crossbow, sa kanyang kamay, sinabi ni Henkel kay Logan na alalahanin ang kanyang pinakaunang pagsasanay. Pagkatapos ay napunta ang kanyang atensyon sa dalawang pana sa crossbow. Iyon ang sandali na napagtanto ni Logan kung ano ang kailangan niyang gawin. Mukhang gagamitin niya ang wind boots upang pigilan si Kalia. Tumalon siya sa likod nito upang iwasan ang atake, at sa susunod na sandali, kinuha niya si Patrick, na nagbabalak na umatras. Lumingon si Kalia at sumigaw kay Logan, tinatanong kung sa tingin niya ay makakatulong ang pagtakbo para may ma-accomplish. Pagkatapos, isang pagsabog ang naganap, mismo sa mukha ni Kalia. Ang pagsabog ay nilikha ng mga crossbow, at hindi makapaniwala si Kalia na may ganitong lakas ng bomba si Logan. Sa susunod na sandali, nagpakawala si Henkel ng isa pang round ng mga pana, at pagkatapos ay muli, sinusubukang pigilan si Kalia. Ganoon din ang ginawa ni Victor at Eileen, sinusubukang lumikha ng isang butas para kay Logan, habang sinasabi ni Eileen sa lahat na paputukin ang lahat ng mayroon sila. Mukhang nakabalik si Logan ng ligtas, habang siya ay lumapag sa lupa. Nang makita ito, ibinaba ni Henkel ang kanyang sandata, at binaling ang kanyang atensyon kay Logan, na ngayon ay nagsasabi na sa wakas ay naintindihan na niya ang unang pagsasanay. Ang sikat na drill ng McLean Knight's Order, ang pagdadala sa iyong kasama at pagtakbo, ay talagang nagtuturo sa mga knights, kung paano ilikas ang Lord, at nang makita na sa wakas ay naintindihan na ni Logan, sinabi ni Henkel na ipinagmamalaki niya ito. Bilang sagot, sinabi ni Logan kay Henkel na hinding-hindi niya malilimutan ang drill na iyon, dahil ito ay ang espesyal na ginawa noong sumali si Logan, espesyal na pagsasanay para tanggalin siya. Gayunpaman, ngumiti si Logan, at huminga ng malalim. Pagkatapos ay ibinaba ni Logan si Patrick, at naghanda na umalis. Kinuha niya ang kanyang espada, at sinabing aalis na siya, at ipagkakatiwala ang kanyang ama sa kanya. Tumango si Henkel, at sinabi kay Logan na umalis na siya. Ang lahat ay sa kanya na. Pagkatapos ay ginamit ni Logan ang wind boots upang tumalon pabalik sa labanan. Pagtingin sa labanan, sinabi ni Eileen na sa pagitan ni Sir Henkel at sa kanila, nakapagpaputok sila ng halos 30 putok, kaya kahit ang isang transcendent, ay hindi dapat makalabas ng walang galos. Bumaling siya kay Victor, tinatanong kung ano ang kanyang iniisip, at sumagot si Victor na siya ang taong tinalo si Lord Logan ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling alerto, at sinabi niyang nagdududa siya na madaling susuko si Kalia. Pagkatapos ay sinabi ni Eileen kay Victor na nagsasabi lang siya, at tinanong si Victor kung wala siyang alam tungkol sa fighting spirit. Habang iniisip ni Eileen na si Victor ay isang talagang mahirap pakisamahan na tao, may tumawag sa kanila mula sa likod.
Ito ay sina Rhea at Lord Clayton, at nang makita siya ni Victor, nagbago ang kanyang buong pag-uugali. Hinawakan niya ang kanyang espada handa nang makipaglaban. Pagkatapos, parehong mukhang natulala sina Victor at Eileen sa kanilang nakita. Tinanong ni Victor kung ano ang ginagawa ni Rhea dito. Sinabi ni Rhea sa kanila na ang mga paliwanag ay mamaya. Sa ngayon, kailangan protektahan si Clayton, na gumagawa ng isang malakas na spell.